doon sa eternal age. To that new eternal life. Thank you, Lord, sa hapon na ito, mga kapatid. Sa enjoyment, sa tears of joy, na makita mo yung kapatid mo. At yung long mo na makaposisyon na kung sino man yung huli na yun, mga kapatid. Kaya salamat sa hapon ito. We are so blessed, mga kapatid. God bless you. Amen. Nice ka lang pong dagdag din. Yung ating pong gawain ngayon ay kung ano yung plong ng ating Panginoon. No? Nag-enjoy po ba kayo? Ayan. So, more and more pa. Nice ka lang basahin po ito. You must be identified. Sabi niya. Somewhere, kung kay Nino ka talaga na-identified, no? You must show your light shows. Sabi niya. Today, where you are identified. Today. Today, you are identified either, ano daw? Christ or out of Christ. Yeah, Ganun lang. that's hard. You are not halfway. Yeah. There is no such a sober thing as a drunk. Sober man. There is no black. Yeah. Kasi puti. Bird. Nakakita na kayo na? No. Yeah. So, Yeah. you're either saved or lost. Yeah. Ama. You are. Saved or not saved. You're a sinner. Or. You're a saint or a sinner. Yeah. One or the other. Your spiritual and your spiritual attitude. Ano daw? Toward God's word identifies Yes. Amen. you exactly where you are standing. Amen. That's right. God's word vindicated. Prove that the baptism of the Holy Ghost is just the same as yung nakaraan. Natin yan. It ever was on the day of Pentecost or any other time. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, if you want more pa ba? Tawagan ko si Father Eric. Amen. More. At yung mga kapatid po natin, kung ano po yung magkasya, meron pa tayong mga araw, di ba? Amen. Kung ito ay kakasya pa ngayon, so dagdag. Kahit konti may dagdag sa ating kagalakan. Amen. Shalom. Hello. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Kasama. Nais kong ibalik yung pasasalamat sa Diyos sapagkat Satan tried to discredit God's word when God declares to me that nandito ako ngayon. Amen. He tried everything he can na gawa siya ng paraan para hindi ako makarating pero hindi siya naglugi. Yeah. Woo. Amen. Praise the Lord. Sa work, madami dapat binibilin pero salamat sa Diyos, He touched the hearts of my superiors para ako ay i-approve yung aking leave. Secondly, may mga problems sa family, worse, pero mas lalo pang ginrant ng Panginoon ang aking desire. Hindi lang ako makasama, pati family ko Amen. nakasama. Pero hindi lang tayo, mas ako lang talaga because hindi rin madali. May kasama mga chikiting. Yeah. Sa travel, for so many, ang tagal ng travel. Lahat na ng posisyon pagtulog, nagawa na nila sa sasakyan. Yung bata, talagang, kasi hindi sanay sa long drive. But then again, for the glory of God, ang saya. Amen. Sa travel ka lang, I can imagine kung ano ang ibubuhos ng Panginoon. So I'm so blessed, I'm here now, mga kapatid, at ang Panginoon talaga ay victorious. Amen. Amen. Praise God. So, mga kapatid, sa awitan pa lang ay talagang naninindig ng aking balahibo. Hindi
ano lang, emosyon. Hindi talaga namang, I believe, Thank you, Lord. hindi po ng Panginoon, in-inspire ng Panginoon ang ating mga kapatid. Sapagkat sa totoo lang, ang hirap ng pumili ng ipapaawit. Yeah. Pero ngayon, may mga literal na fulfill ang scripture. You will sing new songs. Amen. Right. And ang add doon mga kapatid, tayo lang nagkakaintindihan. Pag napanood nila sa live to, mga pinagsasabi nito. Dati, nire-revise yung kanta, ngayon gumawa na ng sariling kanta. There's really an attraction that mountain. Amen. Wala silang masabi. So, hindi natin pinapansin yung kanilang mga sabi-sabi. Ang mahalaga yung kagalakan natin bawat isa. Yeah. And na-struck ako doon sa panimulang mensahe ni Brother Arnel. Mm-hmm. Grabe talaga. Nag-umapaw sapagkat sinabi niya sa panahong uwian na, na tema natin ngayon. Yes. Diba? Sa panahong uwian na hindi maaaring bilang bahagi ng nobya na hindi mo kilala yung sarili. Tama. Talagang na-struck ako ng mga kapatid. And I do believe it's God speaking to us. Amen. Bawat isang individual, sapagkat paano natin nasabing hindi tayo traditional kung hindi makapangusap ang Panginoon sa atin direct. Yes. Sa atin mismo, yung ating maker, makapangusap sa atin direct. Paano natin nasabi na hindi tayo tradisyon? Hindi ito grupuhan. Yeah. Paano natin nasabi? Because personally mga kapatid, masasabi mo na kinausap ka ng Diyos na nasa flesh ngayon. Amen. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kung anong espiritu na kay Kristo ay nasa nobya. Amen. Sa spirit. Yes. Hindi maliit na Diyos. Hindi kung ano-ano pang attribute, but the entire Holy Spirit visited us. Yes. Visited the church, making God in flesh again. Amen. So thank God because He's the only one who can open the understanding ng bawat believer. Kahit na, sinabi kanina sa quotation, ang linaw-linaw, kahit na anong labas na ng litid ng pangangaral, kung hindi ka naman bahagi, baliwala. Tama. Kailangan, it's both the preacher and the listener. The Spirit and the bride saying the same thing. Amen. Both the preacher and the listener has one spirit, one revelation. Di po ba? Walang ibang basis. Amen mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Alam natin, hindi yan sa pilitan, hindi yan kinalburo. Yeah. But this is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah mga kapatid. Kaya po mga kapatid, very special ang panahon ngayon mga kapatid. Biruin nyo, nag-aalburuto sa mundo ang Mayong Volcano. Sa atin ay pasalubong yan bilang pagdating dito. Nagbabadya ang masungit na panahon, samantalang kaninang umaga nag-sunbathing kami. Alas 6 ng umaga pa lang, ang hapdin ng sikat ng araw. Nasaan yung bagyo? Nahiya yung bagyo. Bakit? Magsasunbathing yung bride ko, tatakpan mo yung araw. May picture ako para mga refugee kanina sa pier. Di ba? Kinukuha yung substance ng vitamin D. Capital D. Diyos. Alam mo sa? Ayaw mo ng capital G, di capital D. Diyos. Yan yung totoong vitamina. Amen. I-enjoy natin. Yeah. Amen. Salamat sa Panginoon mga kapatid. At yun nga mga kapatid, na-struck ako doon sa opening remarks ni Brother Arnel mga kapatid na sa panahong uwian, imposible hindi mo makilala kung sino ka. Imposible hindi ipahayag sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng lubos na kagalakan. Amen. Mula sa kapahayagan kung sino ka. At Amen. yun talaga ang requirements, hindi kung ano mang mga current events. Nakatutok sila, kinakapital nila yung mga kapatid, although those are parts of the prophecies. Pero the prophecy of the prophecies is the third pole which is God Himself. Yeah. Na in-ignore ng marami. Tama. Ng pinakamalungkot, hawak nilang spoken word, kinumpile nila, ipinangalan nila since 1970, and yet, na-miss nila
Amen. Yan yung great disappointment. Yes. Di ba mga kapatid, napakahirap na yun, mga kapatid. Kaya nga, imposible na uwian na tapos hindi mo kilala kung sino ka, kung bahagi ka ng nobya. So, mga kapatid, from that thought, mga kapatid, so, the Bible, the message itself does not support blind conviction. Do you believe that, saints? Do you agree? The message itself, the message from the Lord does not support blind conviction. Member kami ng end time. So what? So what? Diba? Matagal na kami sa message. Baka nga nauna pa kami sa inyo. So what? Diba? Ano ba ang message? Sino ba ang message? Yes. I-enjoy nyo na ngayon yan. Tama. Hindi po tulala kayo. Dapat ini-enjoy nyo na kung sino kayo, mga kapatid. Amen. Sabi nga kanina, nung pumunta tayo dito, ang awit ay, hindi kita. Uwi na kayo. Ang pinapatugtog namin, uwian na. Amen. Mali pa yung tono. Bago kasi lahat, mga kapatid eh. Tapos yung mga style pa ng awit, talaga naman nakakapiyok. Pero yung message yung mahalaga doon, mga kapatid. Yung message doon mahalaga, mga kapatid. So, bear with me for a few minutes. I'd like to share this joy from me, yung kung paano dumalo itong mga kapatid. Na susugan, paano dumalo yung Holy Spirit na we did not prepare anong ipapangalan ni Pastor. Basta fresh from the hand Amen. of the Lord. Yes. Ang ibigay niya, susugan lang, mga kapatid. Amen. Malaya ang Panginoon makapangusap sa bawat isa sa ating mga kapatid. The reason why I emphasize more on because rampant ito nowadays. Traditional anti-message churches with blind conviction. Hindi nila alam sino talaga sila. Basta ako membro. Basta yung pastor ko 1970s pa, end-time pastor na. Ganun ba yung proving or yung proof or yung basis? Yeah. Hindi po. No. Kahit bago ka pa lang, kahit 2 Yeah. minutes ka pa lang, Yes. kung tindigin ka ng Diyos, hindi mo malaman kung sino bang talaga. Amen, mga kapatid. So, idurugin natin yung blind conviction. Bakit nandito na yung clear conviction? Amen. The very faith of God, nandito na sa eksena ngayon, mga kapatid. Faith is a revelation. And we know all that Satan hates this revelation. In other words, Satan hates you. Kaya That's he's right. trying his best eh. Di ba? Sasama ka pala Sabihin ko sa supervisor mo, sabihin ko sa CEO mo, magbilin kasi alis siya. Ang daming binibilin. I-birthday ng GM. Birthday ni GM. Kuya Eric, bakit? Huwag kang bibili ng tanghalian ha? Bakit? May birthday si GM. Kasi sino ayaw ng libre? Di ba? Ang sarap ng libre kaya ka. Ang sarap ng libre. Sige. Kaya lang, pwede mo ba sa ipag-pray? It's my honor. O siyempre, di ba? Pinag-pray mo lahat ng blessings. Yung bintana ng pagpapala, Lord, according to your will, sinisilapin yan. According to your will, hindi yung para lang maganda sa pandinig nila. According to your will. Di ba, mga kapatid? Nagalak. In-approve yung leave ko. Approve yung leave. Yung nakaraan hindi na-approve eh. Kaya hindi ako nakasama. Kaya hindi ko nasaksihan yung eksena ni Brother June. Pinagpaalala sa akin kanina eh. Diba? Kaya hindi ako nakasama, pero ngayon, mga kapatid, ngayon pa lang kakatuntong pa lamang doon, meron na nagsasabi sa akin, Brother Eric, mag-file ka na para sa December sa Cebu at saka sa Leyte. Grabe! Grabe talaga itong mga sister na mga kapatid. Grabe kagalakan, mga kapatid. Diba, ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa yung gawain. Yung kalimutan, Brother Eric, yung Cebu at Leyte, magkadigit yan. Thank you, Lord, talaga. Pagpapalaya ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? So, we have a clear understanding about these people, so-called message churches, but with blind conviction. Hindi natin
sila inaano, parang iniitsipwera o whatsoever. Pero the more pa na sinasabi natin yung katotohanan, sila pa yung matatapang. Sila pa yung nagsasabi ng kung ano-ano mga bagay, mga kapatid. Akala naman nila, naapektuhan pa tayo. Hindi nila nalalaman, nag-enjoy lang tayo. Mga kapatid. Yes. Di ba mga kapatid, pinapatutuhanan lamang ng Panginoon kung ano yung pinagkaloob sa ating mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, no? No, hindi ito po. We examining Brother Branham's whatever he said, di ba? Hindi sapat yung sasabihin lang ng isang so-called believer. Brother Branham said it, I believe it, and that settles it. May something doon. Kasi alam natin ngayon, maraming nagpukot sa quote ni Brother Branham, Yeah. pero misplaced. Tama. Kaya ang tatapang nila. Brother Branham said it, and that settles it. Kahit Hebrews chapter pa, before the opening of the seals, and so on is so forth, mga kapatid. Yung mga future events, ginawa ng present events. Kasi nga daw, sinabi ni Brother Branham, then that settles it. And as a matured na uuwi na nobya ng Panginoon, doesn't necessarily mean na kailangan ikaw ay preacher, ikaw ay teacher, doesn't necessarily need to be that office, mga kapatid. Kahit nakaupo ka dyan, mayroong kapangyarihan ng Diyos mag-reveal sa iyo at magbigay ng unawa. Tama. Hindi mo kailangan makipagmataasan sa mga kapita-pitagang mga pastor na yung pala ginagamit lang yung opisina para mang-handle. Ang linaw-linaw kanina ng quotation na binasa ni Pastor Jason, sinong hierarchy ang magsasabi? Walang boses. Ang laity. Ano yung laity? Body of believers. Yes. Diba? Sino ba yung sinasabi ngayon? She is standing upon her feet. She already knows who she is. Yes. Paano naman yung kusalan yung bibig? Meron talaga siyang kapahayagan ngayon, mga kapatid. Yan ay ministry ngayon ng bride in these last days. Are you with me? Amen, mga kapatid. Ito ay para i-highlight lalo how blessed people we are. Yes. Thank you, Lord. Amen. How God separated us from these people, so-called anti-message churches. Mabigat, pero yun po ang totoo. Tama. Amen. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Nandyan din sa message na hindi natin sineseparate. Sabi ganun yung ba, I love the people but I hate the system. Yes. Hindi lang sa mga Catholic system na sinabi, even in this message. Tama. Hallelujah. So mga kapatid, conviction means strong persuasion or belief. State of being convinced. Makikipaglaban pa naman yun kung hindi nila pinaninindigan yung turo ng pastor nila. Ito yung turo ng pastor namin. Ayon sa turo ng pastor namin, yung co-equality, ang daming binanggang ko. Di ko tumayan mo. Mag-usap tayo. Ewan ko lang. Kung tutugon. Ewan ko lang kung tutugon. Diba? So, sabi ng mga kapatid, sabi dito, hindi basta-basta. Alam niyo mga kapatid, very tayo, not sensitive in a wrong way. But sensitive habang nakikinig tayo, ang talas ng pandinig ng bride. Hindi mo mauuto-uto yan, hindi mo mamaybibili yan. Malayo pa pala, pag meron kang plataformang kakaiba, mga kapatid, humanda ka, babalatan ang buhay na. Yes! Hindi naman trouble ang hinahanap natin. Word talaga, matalas yan. Tama. Diba two-edged sword ang harap mo eh? Huwag kang magbibiro-biro sa bride, mga kapatid. Hindi mo pwedeng bulahin yung bride. So mga kapatid, over the years, the praise has suddenly become a doctrine among certain message followers. Di ba naging ganyan na? Kanya-kanyang kampamento na. Brother Branham said, tapos na ang eto na, nasa millennium na tayo. Brother Branham said, di ba? Nasa theophany na tayo. Brother Branham said, walang another soul. Puro Brother Branham said. Yun ang malalaking issue ngayon, mga kapatid. But thank God, we don't just rely on what Brother Branham said. We rely on the Word. Yeah. Sapagkat si Brother Branham mismo nagsasabi, I commit mistakes every day. Take what I meant, not what I say. Yes. May tiwala sa Diyos na magbigay ng unawa. Hallelujah, mga kapatid. Dito tinatanggal yung fanatismo, humanism.
Kasi maging sa panahon niya, halos mag-quit na siya dahil grabe ang pagtataas sa kanya. Pero sinabi niya, I'd rather be a quitter than to be an antichrist. Yes. Di ba kanina ang lino-lino ng quote, mga kapatid, dagi tayong inakusahan, Diyos na daw kayo. Hindi pwede ang isang person magsalita na siya na lahat yun. Magiging antichrist siya. Tama. Eh, ang linaw-linaw na yun, Christ is in many membered body. Amen. Yun yung sinasabi natin, capital G. Amen. The 2,000 years old body of Christ called the bride of Christ. Amen. Hindi isang person lang, mga kapatid. Hallelujah. Ito ba, mga kapatid? They believe, quote, simply because William Mary Branham said them, not because they've been proven by direct revelation from God. If Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, paggulay-gulay tayo, mga kapatid. One time, si Peter tinanong, sino ang pagkasabi niyo sa pagkakakilala niyo sa akin? Direct question. Are we like Peter, rather? Are we like Peter? Tinanong din tayo, anong pagkakaunawa mo sa identity mo? Bawat isa sa atin nakaharap ngayon. Tama. Hindi lang si Pastor Henry ang nakaharap. Yes. Hindi lang si Pastor Norby ang nakaharap. Yeah. Bawat isa sa atin Amen. nakaharap sa tanong na yan. Yes. At yung tanong na yan, dyan itinayo ang Iglesia ng Diyos. Sa bato ng kapahayagan kung sino siya. Tama. Hindi lang nakaraan, kundi lang ngayon. Amen. Amen. Rock of Revelation. Hallelujah. Hindi galing lang sa sinabi ni Brother Branham. Kaya nga nagkakaproblema tayo ngayon dito eh. Eh sila pala. Sa ating pala walang problema. Yes. Alam ng Diyos sa atin. Sila pala. Tingnan mo, yung pronto, kinukurik tayo. At yung mga maliliit na detalye sinasabi natin. Kasi tayo ay bahagi ng Diyos. So alam ng Diyos lahat yan. Di ba mga kapatid, may mga churches na split, may mga nangyari ganito. Hindi tayo after dun sa number, after sa ako na dito sa church na to. After tayo sa last designated seat. Amen. Paano natin nalalaman? I-preach natin yung word. Yun yung dahilan, hindi yun, ba ito sa akin? Hindi, i-preach mo yung word. Tama. Sabihin mo yung katotohanan. Pag naniwala siya, it only proves that she is part. Amen. Yun lang yung basis, mga kapatid. No other basis. Hallelujah, mga kapatid. So, mga kapatid, direct revelation from God Himself by the Scripture. Tali, kailangan dovetail. Di ba yun yung ginawa sa atin ng prophet? Yung hindi natin maintindihan na napakalalalim na propesya, napakalalalim na pangaral ni Paul. Pagdating ng prophet, dinabtail niya yung Scripture. Hindi niya sinabing, kalimutan niyo na yung Scripture. Dinabtail ng Holy Spirit yung Scripture sa pamamagitan ng propeta. Kaya tayo nag-i-enjoy sa quote, hindi ng letra, kundi ng kapahayagan. Tama. Paano naging kapahayagan? Sapagkat yung letra, yung tinig, ay naging butot naman. Amen. Kaya naging realidad, mga kapatid. Maliban maging realidad dyan sa bawat individual. Hindi mo ma-enjoy yan. Tama. Nandito pala yung dito. Nasanay kasi ako sa church banda rito eh. Di ba mga kapatid? So, ang nangyari, ganito, it's a loyalty to a voice. Take note. Ano ba yung voice? Wala nang masama sa voice eh. Diba? There's a voice of the sun. May mga message din gano'n. Ang tinutukoy kong voice na yun, yung may masabi lang, may makot lang. Tinutuhin na nilang voice of God. Kasi prophet yan. Hindi mo ganun kababaw yung pagtingin natin sa message. Ikaw yun eh! Tama. Ikaw yun, mga kapatid. Hindi ganun kababaw ang trato natin sa message. Then eventually become traditional end-time message churches. Yan po yung nangyari ngayon, mga kapatid. Kaya nga may uwian na eh. Na-expose na. Puno na yung, ano yung Amorite? Ano yung iniquity of the Amorites? Paano ba napuno yung iniquity ng Amorites? Kami ang tunay na bride. Bilang papo, kami ang tunay na bride. Di ba mga kapatid, samantalang yung tunay na bride nag-enjoy dito sa Santiago. Of course, baka na naman may masita sila, hindi lang dito sa Santiago Island. Saan man dako nagkatipon ang tunay na bride. Amen. Hallelujah. Became traditional anti-message churches. Not take from breaking the word, the third pull. What is breaking the word, third pull? Knowing who you really are. Yeah.
God in flesh again. Amen. Are that true? Amen. Amen? So, it's worth nothing that this famous slogan was born out of William Marion Branham. I quote and I quote and I quote. Mm. It's not important. The important is the substance of that quote become born in flesh in you. Right. Walang word yun, mga kapatid. Private words to the eldest son, something like that, mga kapatid. Mga sinasabi ng mga kapatid. Walang word yun, mga kapatid. It was a father's expression. Ang alat ng pawis ko. Mas matindi si Pastor Jason, mula dito. Asa na ba siya? Yung mga abangan. Sabi mo naman, babalik na lahat yan eh. Now showing ba? Nakaganti ka kasi sabi ko, huling pagpapagupit ko, sabi ng barbero, Sir, huwag na natin bawasan kita ng init. Lord, please. Huwag lang yung height ang gagawin mo. Pero mo, naging 6 feet na nga. Kaso lang yung mga kasama, Sir. Hindi pa namin ka malikutan nila. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng mga kapatid. So, tingnan nyo mga kapatid, no? It was Father's expression. Yung ama talaga natin. Hindi yung membership. Aha. Yung pagkapanganak natin dito Yes. sa message. Tama. Father's expressions of confidence in what the Lord had just revealed to him. Not universal creeds to bypass the Bible. Ay naku, mayroon dyan na, specialista nila yan. Back to the Bible. Lang literal. Literal na aklat. Ako. Yung pagkasabi nilang back to the Bible, hindi nila, they cannot read between the lines. Yung back to the Bible, kailangan yung Bible maging new Bible. Tama. Yun Ano dapat. yung word reflex? Yes. Amen. Read and epistle. Read ko, amen. Punta na ako sa quote, baka umabot na alas 8. Hallelujah. Isang quote. Immediately, after that, the angel of the Lord appeared and told about the 7 trumpets. Or the 7 seals. Itinuwid niya ang gusto niyang tukuyin. That I was to return back here to Jeffersonville and preach the 7 seals. Mahalaga ba ang 7 seals? Hanggang ngayon ka, may pagtatalo pa kung sarado o bukas. Pag sinabing sarado, bakit sarado? Eh, sabi ng quote, sabi ni Father Banam, ano, wala pa? Eh, si Father Banam na yun eh. Di ba akala nila, masisindak nila yung bride. Porkot sinabi mo, ito yung quote ni Father Banam, masisindak mo yung bride. Eh, yung quote ni Father Banam, yung bride mismo eh. Yes. Hindi yung hawak mo ng libro, hindi yung mismo naging bone and flesh. Amen. Paano masisindak yun? Paano mo mabablock yun? Di po ba, mga kapatid? That I was to return back here in Jeffersonville to preach the 7 seals. And then, if I've ever said anything that was so inspired, Mhm. ano yun? Opening of the seals. Opening of who we really are. Yeah. Yun Amen. yung direct nun, mga kapatid. Para buksan kung sino talaga tayo Amen. na ayaw ng karamihan dito sa message. Tama. But true. Sila ay nabulagan. Blind conviction. Hallelujah. They were angels. Sabi niya, mga kapatid, they were the angels of the Lord. And 7 seals, and there, if I ever said anything that was inspired, it was in there. In that. There were angels and the Lord met us. And the Bible, yung na-meet ni Brother Banham, yung angels doon, ano nangyari sa Biblia? It becomes a new Bible. Amen. Di ba mga kapatid, paano ba yung the Bible becomes a new Bible, mga kapatid? Naging flesh and bone. Yeah. Pag ipinangaral niya, pag ikaw mismo na nagbabasa, nakikita mo yung sarili mo. Amen. Di ba mga kapatid, hindi ka blind conviction, kitang-kita mo yung iyong identity. Amen. Pag pinangaral sa'yo yung parallel, yung tali ng scripture and prophecy, kitang-kita mo na ikaw yung katuparan ng lahat ng prophecies. Ano ba yung highlights ng lahat ng prophecy? Ang pagdating ng Diyos sa kanyang kabuuan. Yeah. The complete fullness of God Amen. is in her. Amen. Hallelujah. Praise God. And the Bible become a new Bible. There it opened up. Is it open? Yes. Di ba mga kapatid, may nagsabi naman open. Ano ang laman ng selyo?
Yung iba nag-back out, sinarado ulit. May ganun eh. Diba nung nabasa ngayon, sabi daw, do not write, do not preach eh. Sinarado ulit. Nag-back out ulit. Yung isa sabi na, open na, open na. Kaya lang, small G lang tayo ha. Diba? Pag sinabing small G, talagang si David lagi naalala ko, hindi po pwedeng small G ka pagka si David ang kaaway mo eh. Dudurugin ka ni Goliath eh. Rather, pagka si Goliath ang kalaban mo, laki-laki ni Goliath. Pero mukha lang siyang malaki. Di po ba? Mukha lang siyang naglalaki-lakihan. Pero wala siyang laman. There it opened up and revealed all things that the reformers and things had left out. It was the complete revelation of Jesus Christ. Sino ba yung complete revelation of Jesus Christ? We, the bride. Amen. The complete fullness of Godhead is now in the bride. Is now the bride, rather. Altogether new to us. Kaya hindi yan pwedeng yun sa oras. Buti na lang dito walang relo eh. Diba? Natitingin-tingin kang ganyan. Pero may sinabi ng oras. Alas 7. Diba? But perfectly. Tingnan nyo ha mga kapatid. New to us, but perfectly, exactly with the Scripture. Yeah. Diba mga kapatid, walang sino mang tao, theologian o sino pang matalino, mai-compare yan, ma-Italian, maliban na ikaw talaga yung naging flesh na word. Wala, hindi kaya ng tao yan mga kapatid. Scripture, that was the word which was always been. I was so inspired and directed. Bakit? Vindication ng ministry ng Son of Man yan eh. To forerun the second coming of Christ in bride form. Yes. At pag naporang niya na, ano pang ginagawa dito ng Son of Man? Alis na. Tama. Di po ba na-introduce na siya mga kapatid? Next quote. That's how Jesus was the Son of God. He promised to send Him when He was in His days here on earth. And people couldn't believe Him. He said, search the Scripture. Di ba mga kapatid? Kinukuti nila yan eh. Search the Scripture naman sila. Search the Scripture nila. Hindi nila alam, yung Scripture na pinapahanap, mayroon ng pointless. Tama. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Search the Scripture for in them. In them. In them. Nasa kanila, nasa loob yan na. Yeah. In them, Yeah. you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Sila ang nagpapatuto sa akin. Amen. Anong patuto? Si Kristo ay ng yesterday, today, pero ay nasa amin, nasa atin. Amen. Siya mismo mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, and they that testify of me. Ano ba ang sabi ng Scripture? If I, sabi ni Lord Jesus Christ, kung hindi ko, if I do not the works of my Father, nakatingin na naman, nagpamulat ng paningin. Ang akala nila yung mga gawang ganun, hindi po yun. Ang works of the Father is to express Himself in many membered Yeah. body. Amen. That's the very works of the Father because that's the perfect will of the Father. Magmanifest siya, hindi lang sa groom, kundi din sa many-membered. Tama. Hallelujah. Then believe me not. But if you can believe me, Jesus, tama mga kapatid, believe the works that I do, paniwalaan niyo yung bride ko. Literal spoken seed word because they testify who I am, not who I was. The same God. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, in very plain language, the true bride of Christ was in the mind of God eternally. Yes. Though not expressed until each came forth in designated decreed season, as each member came forth, it became expressed. Nandito na tayo ngayon, mga Yeah. kapatid. Express na. Hindi na tayo pwedeng ibalik sa pagiging hindi makita, Yeah. not tangible. Aha. Express ka na nga eh. Hindi ka na pwedeng i-misinterpret. Hindi ka na pwedeng i-mislocate. Ikaw na yan. Ikaw na yung present tense God. Amen. Di ba? Kaya nilang yung prophecy na yan, hindi pa yan dito. Ikaw na yan eh. Ikaw na yung very interpretation of the prophecy. Hallelujah. Mga kapatid, as each member came and became expressed and took place in the body, nakita na ba natin ang ating position sa Yes. body? Glory to God. Thus,
this bride is the literal spoken word seed bride. And though she is a feminine in designation, she is also called the body of Christ. It is very apparent that she ought to be called that, for she was predestinated in Him. Hindi basta-basta predestinated lang, mga Tama. kapatid. In Him. In Him. Yeah. Came from the same source. Amen. Was eternal with Him. Amen. Hallelujah! What proof pa may akin? Tama eh. Hallelujah! And it now manifesting God in many-membered body, whereas once God was manifested in one member, even our Lord Jesus Christ, Amen. the same. Walang pinagkaiba. Amen. Few texts or quotes, mga kapatid. Ephesians 2:10. Sino ba yung work of my Father? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in In them. them. Yeah. Diba? No scripture or quote comments. Walang itinatagubilin, mga kapatid, na hindi pwedeng i-examine ang paniniwala ng isang so-called believer. Matitest na ngayon ng Panginoon kung sino yung nagsasabi na totoo siya, totoo siyang mananampalataya ng message. Hindi pwede. Kaya ikaw, paano kang hindi matitest? Nung sinabi niyang ganito dapat yung word, amen po. Yes. Di ba? Hindi ito yung pinagana mo. Tama. Lumitaw ka ngayon, amen po. Pinanganak ka sa salita. Yeah. Samantalang sila, pinuprove pa nila, Lord, ako yan ah. Lord, ako yan ah. Ha? Nakukuha niyo mga kapatid. Magkaiba po yun dahil sa intellectual capacity. Meron silang intellectual capacity, mga kapatid. Hallelujah. Lastly, quote sa text or text, 1 John 4:1-3. Beloved, believe not every spirit. Kasi di ba mga kapatid, kailangan matry talaga every spirit. Kayo ba ay na-try? Tayo ba ay na-try? Yes! Hindi pwedeng hindi malagpasan tayo ng trial friend, mga kapatid. Kailangan talaga tested and proven tayo na tayo ay part of God. Yeah. Hallelujah! Para hindi tayo malagay sa blind conviction. Sama-sama lang. Yeah. Di po ba? Beloved, believe not every spirit, but try every spirit whether they are of God. Because many false prophets, many false pastors, lalo na sa ating panahon, are gone out into the world, lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid. 2, hereby know ye the Spirit of God. Ganito daw ang Spirit of God. Every spirit that confesses Jesus Christ is come in the flesh is of God. Yeah. Tama. Every spirit that testifies that Jesus and the bride are the same are of God. Yes. Hallelujah. Sa 3, lastly, and every spirit that confesses not. Ito hindi blind conviction. Oh. Malinaw pa to sa kristal. Tama. And every spirit that confesses not that Jesus is come in the flesh is not of God. Not of God. Ganun kasimple. Ganun kadali. Tama. Shalom. Amen. Antichrist. Yes. Amen. Grabe yun ano, sarap talaga yung mensahe. Sarap yung identity ko. So, makatayo tayo ng isa na parati. Last for, so kayo araw nito. Tapos na natin kapatid. Brother Early. Brother Ernie. Relax ka eh. Ano yun na? Ang layo ng tingin ko. Ano yun kasi naupuhan, Brad? Nakalimutan ko sa maliliit. Nagtago eh. Amen. Salamat sa Panginoon na ako tayo. Nagtago tayo sa maliliit na yun. Kasya ka naman. Yung laki kong tao nung nagkasya doon. So, salamat sa Panginoon na ako po talaga yung sobrang kagalaan mga kapatid na makasama dito dahil una-una, yung para makarating dito, hindi talaga basta tayo. I believe, ito yung perfect ng plano ng Diyos, talaga makasama kami.
Amen. May mga distraction, pero hindi yun ang nangyari. Yeah. Ang nangyari yung plano ng Diyos para sa akin. Amen. Hindi ako papasalamat. Kasama ko yung pamilya ko. Hindi pwede hadlangan. Yung pala. Amen. Doon ako papasalamat. Session na. Tears of joy. Amen. Yun nga. Yun yung pinakamasaya eh. Kasi uwi na eh. Wala nang time. Uwi na tayo mga kapatid. Sa isa pa kaya nangyayari ninyo, lahat ng dinaan ng paggawa ng kanta, mga kapatid, sobrang ganda, inaawat ang demonyo eh. Ay, hindi naman, sorry, hindi naman napigil, di ba? Yun ang maganda, hindi napigil. Yes. Pagkailangan natin lahat yung mga kapatid. Wala, pauwi na tayo mga kapatid. Pauwi na tayo. So, yun, shalom. Yung isang kanta mga kapatid, pag nararamdaman yung shalom, shalom, naku, grabe. Lahat pang uwian, doon ako natutuwa. At hindi po basta mga kapatid yung paggawa ng kanta. At hindi rin basta yung proseso. Lalo dati sa unang panahon. Dahil gano'n talaga sa puso yun, yung gano'n na proseso. Para magawa ito, para sa atin, ito talaga yung panahon natin. At yung pag-post lang sa multimedia mga kapatid para sinasala pa ng gusto yung mga kapatid sa YouTube. Kasi kailangan walang copyright. Lahat yun. Actually, yung iba rin, sinabi, na-grab ko lang yun. Yung iba mga pictures, test. Salamat sa correction ko sa konting picture din. Pati sa bungero. Kaya nga pala. Actually, nakawalat na ako yung sister nito. Wala akong naisip. Isip ko na talaga, naka-mindset ko sa title na Dula. Sinerge ko pa yung Dula. Ano kaya yun? Yung lamesa pala yun. Akala ko yung hapagkainan. Pero hindi pala long table. Ngayon, nadamay mo sa bungero. Dapat yung manok, niluto eh. Naduling lang, naduling. Salamat. At yun ang nailagay yung perfect na image natin ng picture. Kaya talagang masaya mga kapatid. Habang nailalatag yun, grabe, ako natutuwa ako mismo at i-enjoy. At pagdating dito, nakaisap na kami ng post ni Brother Arnel. Yung pupusihin niya. Tuloy-tuloy ang mga kapatid. Actually, na dapat ng subscription yun. Yung huling budget ko, kinalpas para doon na-extend pa pala. So, yung plano ng Diyos siya, mga Sabi, may mga magpupost para pa. sa ating kagalakan. Ako mismo nagagalak ko sa nangyayari. Hindi ako ganun kaano na talento mga kapatid sa totoo lang para magawa yung mga bagay na yun. Pero on the way na habang tumatakbo ang pagiging talento ko, pati sa mga anak ko dinadaanan. Amen. Gift ng Diyos yan, bigay ng Diyos yung talent. Kaya nagpapasalamat ako, binabalik lahat lang niya sa Panginoon. Yun nga, sa patuloy din nun, dahil nga yung sabi kanya, rock of revelation eh. Yeah. Yung bato kasi na tinayo ng Diyos, hindi mo matitibag yun. Right. Never matutumbay ang mga kapatid. Strong word eh. Yeah. Yung word na yun tayo. Amen. Never matibag yan kasi marami nagtayo ng iglesia, akala nila yung bahay. Hindi po yun. Akala nila yung iglesia is yung samahan. Hindi po samahan. Hindi po grupo. Yeah. Tao. Amen. Tao po ang iglesia. Kaya sa time ni Jesus Christ, ang church, hindi na yung church building, kundi kung saan lang sila. One or two are gathered, or two or three gathered, andun si Christ eh. Yun lang naman mga kapatid, yun yung tunay na fellowship sa word at hindi sa tao ang fellowship. Kaya napakahalaga sa atin ng fellowship mga kapatid. At kung ano man yung tayo ng bride, ganun talaga ka-strong mga kapatid. Yeah. Tama lang yung rock of revelation. Kasi yun ang pinag-ano nila eh. Yung iglesia. Matatanggap ba nila kung ang identity natin is co-equality?
Siyempre, hard saying sa kanila. Pero sa atin, tanggap natin. Dahil yun talaga ang being natin. O equality. Amen. At the same time, tayo din is God man, twofold being. Nakatanggap ba nila na sila ay Diyos at tao? Hindi basta yun. Only the bride can understand this message. Amen. Pag wala kang ability na maintindihan ito, hindi ka bride. Hindi mo nakadali. At yung pagiging she is him, na lagi namin pa ulit-ulit na nalirinig, yung identity na yan. Bakit? Isip mo, doon pa lang. Makikita mo na male and female ng Diyos. Hindi siya na buong male lang. Hindi pwedeng him lang. Kailangan meron siyang part. Meron siyang part. He got a bride. Meron siyang partner. Kaya she's him. Amen. Kaya it's the same God Amen. in bride form. Diyos pa rin yun na nag-iba lang ng forma o anyo. Siya din yun. Walang naiwang Diyos doon. At hindi yung dalawang Diyos. Siya din yun, mga kapatid. Ibang anyo lang, bride form lang. Pero he is still God. At yung voice na yan, yung kaninang binunggit, ang gusto nilang marinig palagi is yung 2,000 years ago na voice. Hindi yun applicable sa panahon ngayon. Kailangan yung voice ngayon, yung final voice ang dapat. At walang iba kundi yung God in bride form. Yun yung final voice. Yun ang kailangan yun. Na marinig nila. Kaya nga, yung kaninang bilabang ni Pastor Jason na actually, God is going to church every day. Hearing His word. Eh sino ba yung mga God na yun? Hindi natin sinasabing gods, kundi God in bride form, in many membered body. Yung nabanggit natin. Word receive the word. Life connect life. Amen. Yan yung mga kapatid. Yun yung final na, yung voice na naririnig natin is man saying something to the same life connects life. Kaya ang final voice is you hear personally in God in bride form, in human flesh. Kaya hindi po pwedeng ang Diyos ay nagsasalita ng kung saan lang. Kailangan may buto at laman. Hindi pwedeng wala. Yes. Kasi kung ano si Christ, na meron siyang buto at laman sa time na, ganun din yung huling panahon. Meron din. Kaya nga sabi ni Brother Eric kanina, it's complete God. Paano maging complete? Yeah. God isn't complete without you. Hindi pwedeng Diyos na siya lang eh. Kailangan may part siya. God isn't complete without you and me. Amen. Without us. Yes. Hindi kompleto ang Diyos. Kaya God all in all. Eh, sino ba unawa lang ni God? Completeness of God, kundi tayo. Amen. Kaya, yung tawag ito, yung thought of God, tayo yung nandun, na na-express ngayon. At walang ibang na-express, kundi yung part lang din niya. Tama. Which is God to begin with. At yung co-equality na yan, eh, hindi naman natin kinuha yan eh. Actually, yun talaga ang posisyon natin. Tama. Yun. Co-equal tayo dati. Kahit anong sabi, di ba? Parang inano ni Eve, yung pagiging co-equal niya, di ba? Hindi niya in-accept eh, kasi may warning mo sa kanya. Pero hindi naman niya alam na plano rin ng Diyos yun. Parang ni-express tayong lahat. Pero, yun talaga yung nag-arap na ako. Wala. Nagagawa dyan. All that was in God poured out to Christ. Pero nanatili ba doon kay Christ lang? No. Tapos yun, mga kapatid. All that was in Christ poured out to the bride. Amen. With flesh. Flesh and bone. Kaya nga, bakit tayo isa sa Kanya? Eh, yung blood niya, life, doon sa cross of Calvary, hindi yun. Yung buhay yun, yun yung nasa atin. Amen. At yung flesh na to, eh, hindi ka naman tatahanin ng Diyos dito sa flesh na to pag hindi ka predestinado. Predestinated bride ang tatahanin mo. Yun lang. Kasi kapag ka hindi, wala, di ba? Kaya yun yung complete, kabuuan ng kingdom ng Diyos.
kingdom. Kaya nga kingdom, meron, sa loob ng kingdom, meron king and queen and children. Amen. Siyempre, meron din security guard. Ano ba yun? Mga angels. Pero hindi yung demon, mga angels. May mga security yun. Subukan mo pumasok, atay ka doon. Merong wormwood. Maraming po pwedeng kumatay. Nakabantay yun. At yun, kaya tayo binabantayan ng mga angels yung una pa. Ganun tayo kagwardyado. Kaya kumpletong kaharian ng Diyos natin. Hindi siya kapos. Kumpleto. So, Amen. hindi pang lupa na kingdom, ha? Kundi yung eternal kingdom. Yung kingdom talaga napaparating. Ang binabanggit natin, yung the new heaven and new earth. Yes. Grabe yun mga kapatid. Sobrang, doon tayo kasi mapunta. Hindi ito ilusyon, kundi ito yung magaganap talaga. Amen. Antay lang sila, antay lang tayo. Kasi yung, actually yung image natin, hindi pa yan. Meron talagang perfect image. Ultimo, sa height natin, di ba? May changes. At doon sa sarili natin, inuna ang soul. Yung change of soul. Hindi pwedeng nilinis lang. Nilinaw sa atin yan eh. Yung din natin sobrang nalinaw sa atin. Para malaman natin kung sino tayo. Lahat nilatag yan ng Diyos para sa atin. Amen. Hindi nagkulang ng Diyos. At never siya nagkulang. At lahat yan ay magiging smooth. Eh kung ngayon na, so be it. Ay kung bukas na, so be it. Amen. Habang mabiyahe tayo pa ulit, so be it. Yes. The thing is, your will be done, Lord. Amen. Kaya tayo God-man. Yung desire ng Diyos ang magaganap. Eh, yung desire ng Diyos, desire din natin. Uwiyan na mga kapatid. Amen. Shalom. Babalik na ako ulit. Ayos ko lang din po idagdag ulit yung bago tayo magtapos. Amen. Sabi na dito sa God's only provided way. We are flesh and bone of Him. As long as we are the bride of Christ, do you believe that? Yes. Alright, He died for us, and we died to ourselves, and we are buried in His name, that we would no more be of the world, but in Him. Amen. Of which both the family in heaven is named after Jesus Christ. Amen. That's Ephesians 1:21. Sabi niya, for both heaven, the family in heaven, what's the family in heaven? Name. Kanya daw, Jesus. Amen. May composition kasi Brother Orly. This is Jesus Christ. Brother June, Mr. and Mrs. Si Brother June. Yes. Si Amen. Brother June. Nagawa. What's the family on earth name? Well, that's the house of God where the blood's at. Is that right? That's the door. That's the gate. That's the place He put His name. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us, that same Spirit. It's the Word reflecting and sparking up the age that we are living in. Amen. That's what he was. That was Moses was. That was Jacob was. That was the rest. What the rest of them was, sparking of the Word of God. The reflector that God was reflecting Himself. Us. And come to that, and now, perfect image Amen. of God. Ano tayo yung ginabanggit kanina yung perfect image of God? Made in the image. Yes. Bahagi tayo na nag-isang Diyos. God's masterpiece who was struck that He might take the rest, the many-membered Yes. body for the brides. That's been reflectors. Amen. Amen. So, hindi ko po na nagsitayo tayo lahat. Tapusin po natin ang ating gawain ngayon. At bago yan, umawit po tayo ng kay buti-buti mo, Panginoon, sa mga
din kaloob na ito bukas. Ako na 6 months. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay naging tapat kong magmahal. Yes, Lord. Ang iyong gawa'y magkasawalang hanggan. Minsan sa akin, buti-buti mo. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong gawa'y magkasawalang Amen. Before we pray, gusto ko lang magbigay ng announcement. Bukas ang service ay mag-start ng 9 o'clock. So, meron pang window time sa mga gustong maglublog sa dagat. Yun yung pinakamagandang time. Or you can wake up earlier. Kung may mga bungang araw kayo, lumaglog na kayo. So, pagdating sa mga bata, huwag mo pong i-allow na sila lang ang inyong. So, pag pumunta yung bata, kailangan na rin sila hanggang tayo kasama. Yun lang po yung announcement natin. At kung sino kayong walang, yung kung walang tulugan, just inform us. No? Ngayon, kung meron namang higaan, walang tunda, yung puno ninyo, i-inform ninyo naman din para ma-relay natin sa ating mga kapatid na caretaker. No? So, yun lang, kung meron kayong questions, ay concerns, pwede lang po ninyo para maging smooth yung flow ko namin dito. So, salamat sa Panginoon tayo lahat tayo. Yun po. Napila namin Diyos, kami ang boss na papasalamat sa unang service, Lord, na i-provide mo sa amin. Kami ang nagagalak ng aming mga puso. Sapagkat ang aming pinag-usapan dito, Lord, ay mahal kami. At yun ang very essence of the revelation in this day ay malaman namin kung sino kami, saan kami galing,
sa panahon na ito, anong meron kami, at Lord, we believe, ikaw din ang maghahayag yung time kung kailan kami uuwi, Panginoon, with all the vindication of your word. You know, sabi ng yung lingkod, when he saw this perfect revelation, he said, as a minister of this gospel, I know one thing well, and that's the whole world of God. The same feeling, the same faith in our heart, Lord, ang aming expectation. We believe any moment from now, we'll be going home. Salamat, Panginoon. I-bless mong bawat isa. Ikaw, Lord, ang maghaloob ng every expectation, Panginoon. Ganun din, Lord, sa material things, mga offerings, ibinigay ng mga kapatiran. I pray, Lord, na i-bless mo mga kamay. Ito ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. We give back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Panginoon, in your mighty name, in the name of the Lord Jesus Christ, I pray.